Tinawag akong walang silbi ng sarili kong pamilya sa harap ng buong barangay, pero isang lihim na natuklasan ko ang tuluyang nagpabago sa lahat. Ako si Mara, 24 taong gulang. Lumaki ako sa isang pamilyang puno ng sigawan, paninisi at pang-aalipusta. Sa labas, kilala kami bilang isang masayang pamilya. Pero sa loob ng bahay, ako ang paboritong target ng pangungutya. Ano na naman bang silbi mo? Sigaw ng kuya kong si Joel habang ibinabato ang bag niya sa sopa. Puro ka lang pangarap. Wala ka namang naiaambag, dagdag ng ate kong si Karen. Mas masakit pa rito, tahimik lang ang nanay ko. Araw-araw akong nagtitiis. Ako ang gumagawa ng gawaing bahay, nag-aalaga sa lola namin, at nagtatrabaho online para makatulong sa gastusin. Pero kahit anong gawin ko, hindi sapat. Si Karen ang pride ng pamilya. Si Joel ang magtataguyod sa atin. At ikaw, sabi ng tatay ko sabay tawa. Ewan namin. Parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko ang bawat salita. Lumalala ang pambubuli. Dumating ang fiesta sa barangay. Nasa covered court ang halos lahat ng tao. Masaya ang lahat hanggang sa biglang tawagin ng tatay ko ang pangalan ko sa mikropono. Mara! Halika rito! Nagulat ako. Pag-akyat ko sa entablado, nakangisi ang pamilya ko. Ano pong meron, nanginginig kong tanong. Tumawa si Joel. Sabihin mo nga sa kanila kung magkano lang kinikita mo. Nagtawanan ang ilan. Proud ka pa sa online work mo. Barya lang naman yan. Naramdaman kong namula ang mukha ko. Kuya, wag naman dito. Bakit? Sigaw niya. Nahihiya ka? Hindi ka ba sanay mapahiya? Natahimik ang buong court. Narinig ko ang bulungan. Kawawa naman. Grabe naman pamilya niya. Pero walang tumigil sa kanila. Tumayo ang tatay ko. Ang totoo, pabigat talaga si Mara. Kung wala kami, wala siyang mararating. Parang huminto ang mundo ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong umiyak. Pero wala akong nagawa kundi tumakbo pa uwi. Ang nakakagulat na natuklasan. Habang umiiyak ako sa kwarto ng lola ko, napansin ko ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga lumang dokumento. May birth certificate. May mga sulat. May litrato. At may isang sobre na may nakasulat. Para kay Mara kapag handa na siyang malaman ang katotohanan. Nanlamig ang buo kong katawan. Dahan-dahan kong binuksan ang sulat. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat salita. Mara, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ko na kayang sabihin ito ng personal. Hindi mo tunay na magulang sina Ramon at Elena. Inampun ka nila noong sanggol ka matapos mamatay ang iyong mga magulang sa isang aksidente. Naiwan sa iyo ng iyong ama ang isang maliit na lupain at ipon na ipinagkatiwala sa akin hanggang sa ikaw ay maging 25 taong gulang. Parang tumigil ang paghinga ko. Ano? Paulit-ulit kong binasa ang sulat. Hindi ako tunay na anak. At may iniwang mana ang mga magulang ko. Hindi ako makapaniwala. Ang mas malaking revelasyon. Kinabukasan, kinausap ko ang lola ko. Tahimik siyang umiyak. Totoo ang lahat, sabi niya. Bakit hindi ninyo sinabi? Dahil natatakot ako. Sa ano? Sa pamilya mo. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim. Alam nila ang tungkol sa mana mo. Parang may sumabog sa isip ko. Ano? Maraming taon na nilang hinihintay na mapasa kanila iyon. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Lahat ng pambubuli. Lahat ng pang-iinsulto. Lahat ng pagpaparamdam na wala akong halaga. Biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang matinding komprontasyon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang abogado ng pamilya. Pinatawag ang lahat. Nasa sala kaming magkakaharap. Tahimik. Mabigat. Punong-puno ng tensyon. Binuksan ng abogado ang mga dokumento. Tama po. Si Mara ang nag-iisang legal na tagapagmana. Biglang namutla sina Joel at Karen. Ano? Sigaw ni Joel. Imposible yan. Tumayo ang tatay ko. May pagkakamali. May pagkakamali.
Walang pagkakamali, sagot ng abogado. Tahimik akong nakatingin sa kanila. Sa unang pagkakataon, ako ang may kontrol. Lumuhod ang nanay ko. Mara anak ti. Napapait akong umiti. Anak. Ngayon niyo lang ako tinawag na anak. Tahimik silang lahat. Naaalala niyo ba noong pinahiya niyo ako sa buong barangay? Walang sumagot. Naaalala niyo ba noong sinabi niyong wala akong silbi? Napaiyak si Karen. Patawarin mo kami. Umiling ako. Ang hinihingi ninyo ay kapatawaran dahil may kailangan kayo. Hindi dahil nagsisisi kayo. Parang tumama sa kanila ang bawat salita. Akala ng lahat ipagdadamot ko ang mana. Akala nila maghihiganti ako. Akala nila aalis ako ng galit. Pero may ibang plano ako. Ibinenta ko ang bahagi ng lupain. Ginamit ko ang pera upang magtayo ng maliit na foundation para sa mga kabataang nakakaranas ng family bullying at emotional abuse. Nang mabalitaan ito ng barangay, maraming tao ang naantig. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa akin. Anak, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila sa iyo, bakit mabuti ka pa rin? Ngumiti ako. Dahil ayokong maging katulad nila.